Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir, hindi pa pala suratul Duha yung tatalakayin natin. Na ito yung ka-94 na surah sa Quran. At ito ay merong 8 aya. Ang suratul Syarh ay ipinahayag din sa Makkah. So tinatawag din itong suratu Alam Nashrah. Kasi mga sahaba nga, tinatawag din nila yung mga sura, mga kabanata, ayon sa kung ano yung naunang salita dito. So sinasabi, sa unang aya, Alam Nashrah Laka Sadrak, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, ya'ni, anna syarahna laka sadraka, ay nawarnahu wa ja'alnahu fasihan, rahiban wasian. Sa aya na ito, sinabi ni Allah, Alam Nashrah Laka Sadrak, hindi ba namin pinaluwag o pinagaan para sa iyo ang iyong dibdib? Na sinasabi ni Allah, ito ay hindi ba namin binigyan ng liwanag ang iyong dibdib? Siyempre pag tinutukoy yung dibdib, tinutukoy din dito yung puso. So dito, sa pananalita na ito ni Allah, parang nanunumbat si Allah. Alam Nashrah Laka Sadrak. Hindi ba pinagaan, pinaginhawa namin para sa iyo ang iyong dibdib? So, sa mga ganitong pananalita, si Allah nga ay totoo ngang yamun. Kumbaga siya ay nanunumbat. Kumbaga, ipinapaalala niya sa tao ang biyaya na ibinigay niya sa mga tao. At karapat dapat lang ito. May karapatan si Allah na manumbat. Pero yung tao, wala. Walang karapatan ng tao na manumbat. Sa mga aya, napakaraming mga aya, ganito yung kahulugan na ipinapaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao yung mga biyaya niya. At kahit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa aya na ito. Pero sa tao, hindi nga pwede. Katulad sa aya, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O mga nanampalataya, huwag ninyong pawawalang saysay ang inyong mga sadaka sa pamagitan ng panunumbat at pamiminsala. May mga taong ganyan na dahil walang ikhlas, yung kanilang sadaka, kapag hindi nila nakuha yung kanilang gusto, nanunumbat. At namiminsala. At maaari din man mangyari na mayroong tao na may ikhlas din na ibinigay niya yung sadaka. Pero yung kalaunan, nagbago yung kanyang intensyon, naghahanap na siya ng kapalit doon sa kanyang itinulong o doon sa kanyang sadaka, na dahil dito siya na nga ay nanunumbat at namiminsala. So parehong magiging battle ang sadaka ng dalawang tao na ito. Nagsadaka ng nagpapakitang tao at nagsadaka ng may ikhlas. Kung pareho silang ang nanunumbat. So yung walang ikhlas, asahan nyo na manunumbat. At yung may ikhlas, kung magbabago yung kanyang niya, mawawalan ng saysay yung kanyang sadaka. Mawawalan ng saysay yung kanyang sadaka. At ito'y paalala sa atin pareho, na nga, kung merong tao na kilala natin na mapanumbat, huwag na tayong kumuha ng tulong sa kanya. Tablahin na natin hanggat maaari. Okay? Kaya hindi maganda yung yung palagi yung sinasabi sa inyo, hindi maganda yung namamalimos. Kasi paano yung kung namalimos ka doon sa tao na mapanumbat, di habang panahon, hawak ka na sa liig ng taong yun. Minsan nga, wala ka namang utang na loob Pero parang pinalalabas nila na meron kang utang na loob sa kanila. Yun yung mas masahol na uri ng tao. Mas masahol na uri ng kasama.
Siyempre, paalala rin ito sa atin na huwag tayong manunumbat sa ating mga ginawa dahil magiging dahilan nito na ito ay magiging battle. So hindi pinahintulutan sa tao ang manumbat. Pero kung si Allah, siya ay mayroong karapatan dito. So ito ay bahagi ng tamang pag-unawa natin inshallah sa ating akida, alhamdulillah, na naunawaan natin si Allah, meron siyang karapatan na siya ay manunumbat. Pero yung tao, wala. So yung alam nashrah laka sadrak ay nasa anyo nga ng pagpapaalala ng tao, pagpapaalala ni Allah sa tao, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na pinaluwag ni Allah ang kanyang dibdib, na ito ay binigyan ni Allah ng liwanag at ninulot ni Allah na maging fasih. Fasih, ibig sabihin malawak na hindi naninikip. Fasih. At syempre, sa kahulugan din na rahiban, wasian, na ito nga ay kumbaga walang nararamdaman na pangamba o takot. So ito yung kahulugan nito. Ibig sabihin ito sa kabila ng mga kinakaharap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga pagsubok, si Allah ay nagbigay sa kanya ng syarh, ng ginhawa. At nauunawaan natin mula sa tafsir na ang suratul syarh ay ipinahayag pagkatapos ng suratul duha. Na kumbaga may mga nagsasabi pa nga na may mga naniniwala o nag-aakala na magkarugtong yung suratul duha at yung suratul syarh. Katulad ng kung paanong magkarugtong yung suratul fil at yung suratul Quraysh, at kung paanong magkarugtong yung suratul Anfal at yung suratul Tawbah. So kasi related yung suratul syarh doon sa suratul duha, na pareho itong nagpapaalala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng biyaya ni Allah sa kanya. So karugtong nito sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, sa merong isang ayah sa suratul An'am verse 125, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Katulad ng sinabi ni Allah, sino man na naisin ni Allah na gabayan, sino man nang ninais ni Allah na magabayan, ay pinaluluwag ni Allah ang dibdib nito para sa Islam. Ibig sabihin, dinudulot ni Allah na tatanggapin ng tao ang Islam. Sino mang nais ni Allah na magabayan, ay tatanggapin ng tao ang Islam. At ang pagtanggap na ito ay parehong applicable sa hindi Muslim at sa Muslim. Hindi lang ito para sa hindi Muslim. Kasi kung yung hindi Muslim tatanggap ng gabay ni Allah o naging karapat-dapat sa gabay ni Allah, tatanggapin niya ang Islam. At ganun din yung Muslim. Kung siya ay naging karapat-dapat sa gabay ni Allah, tatanggapin niya ang Islam ng kompleto at buong buo. Ang buong pagkatao niya ay nasa Islam, insha'Allah. Pero kung hindi, wala lang. Islam lang yung isang bahagi ng kanyang buhay, pero ibang bahagi ng kanyang buhay, kufur na o kawalang pananampalataya o pagsuway. Wa kama syaraha Allahu sadrahu kadhalika ja'ala syar'ahu fasihan, wasi'an, samhan, sahlan, la haraja fihi, wala isra, wala dik. Nakatulad daw ng kung paanong pinaluwag ni Allah yung dibdib, yung puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganito rin ang dinulot ni Allah na mangyari sa Islam at sa mga batas nito. Na mga batas ng Islam, ang lahat ng ito ay malawak, magaan, tolerant, kumbaga mapagpaumanhin. So ganoon ang mga batas sa Islam. Na wala ditong paghihirap, wala itong sapilitan, wala itong labis-labis na pagpapabigat. So ganito ang Islam, alhamdulillah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maagang bahagi ng kanyang pagiging propeta,
Ito ang ipinabatid sa kanya ni Allah. Ang Islam ay madali. At ang Islam ay pinadali ni Allah. At ang Suratul Duha nga, hindi ko pala nasabi kanina, naiintindihan ito ng mga mufassirun na, o pinaniniwalaan ito ng mga mufassirun na ipinahayag, mga ilang araw pa lang na propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilang araw pa lang. As in yung mga panahon na naiisip niya na ihulog yung sarili niya mula sa bundok, ito yung mga panahon na ibinaba ang Suratul Duha at ang Suratul Syar. So umpisa pa lang, ipinabatid na sa kanya ni Allah na hindi siya para pahirapan. Katulad doon sa Suratul Taha, Taha ma anzalnahu alayka litashqa. Hindi namin ito ibinabasa iyo para pahirapan ka. Hindi namin ibinabasa iyo ang Quran para pahirapan ka. Gayun din, may isa pang aya, wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj. Hindi nagdulot si Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ng paghihirap. Hindi sinadya ni Allah ng relihiyon na ito ay maging relihiyon ng paghihirap. Ito ay relihiyon na, inshallah, pinadali. Maraming pagpapaumanhin dito. Bawa sa sallu kaiman, o salli kaiman, fa illam tastati fa kaidan, fa illam tastati fa ala jamb. Magsala ka ng nakatayo. Kung di mo kaya, magsala ka ng nakaupo. Kung di mo kaya, magsala ka ng nakahiga, nakatagilid sa gilid, tagiliran mo. So ganun ang Islam, alhamdulillah. Yung hindi kaya magbayad ng zakah, hindi mapipilitan na magbayad ng zakah. Yung hindi kaya mag-fasting, hindi rin pipilitin mag-fasting. Yung hindi kaya mag-hajj, hindi rin pipilitin na mag-hajj. At iba pang mga katulad nito. Gayun din, yung hadith, ad-dinu yusrun, ang relihiyon ay yusur, pagpapadali. Ang relihiyon ay pagpapadali. At walang sino man ang nagpahirap sa kanyang relihiyon, liban na lamang na magagapi siya nito. Ibig sabihin, hindi nga niya talaga magagawa ang relihiyon dahil pinahirap niya para sa kanyang sarili ang relihiyon. Sa pamagitan ng hindi pagsasakatuparan sa tamang pagsasakatuparan nito. So ito yung konteksto ng alam nashrah laka sadrak. Naumpisa pa lang ay nagbigay na si Allah ng assurance kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang relihiyon na ito hindi pabigat. Ang relihiyon na ito hindi pahirap. Ang relihiyon na ito inshallah ay relihiyon na madali at naayon sa kung ano yung kakayanan ng tao. Katulad doon sa di ba? Doon sa huling dalawang aya ng Suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi nag-aatang si Allah ng pasanin sa sinuman, di ba na lamang sa kakayanan nito. At gayon din, wa ma taksibu nafsin illa alayha, walang sino man na magkakamit ng anuman liban na lang kung ano yung ipinataw sa kanya. So nga hatulan lang sa kanya ay yung ipinataw sa kanya ni Allah. Yung hindi na ipinataw sa kanya, hindi niya kailangan yun na pananagutan. Yung pangalawang aya, wa wada'na anka wizrak, na ang kahulugan nito na wa wada'na anka wizrak, at inalis namin mula sa iyo ang wizir. Yung wizir, pananagutan. Katulad sa aya, wala taziru waziratu wizra ukhra, hindi mananagot ang sino man sa pananagutan ng iba pa. Na siyang dalil kung bakit imposible na si Isa alayhis salam ay ipapako sa krus para sa kasalanan ng iba pa. Sa wizir ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pananagutan niya o yung mga pabigat sa kanya, kumbaga, ay tinanggal ni Allah o pinagaan ni Allah para sa kanya. Nasa kahulugan nito, sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, tinukoy niya yung aya, liyagfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Na ang tinutukoy dito ay ang pagpapatawad sa kanya ni Allah sa kanya mga kasalanan lahat-lahat. Mga kasalanan na nauna na niyang nagawa at kahit yung mga kasalanan na magagawa pa lang niya. Na siyempre, nung nagtanong dito si Aisha tungkol dito, radiyallahu anha,
tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung pinatawad na pala ni Allah yung mga kasalanan mo, kahit yung mga gagawin mo palang kasalanan sa hinaharap, bakit ka pa nagsisikap? Kumbaga, bakit pa siya nananatiling sumasamba kay Allah? Pero sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, tanong din, ala ako na abdan syakura? Na kung ganun pala na pinatawad ako sa mga dating kasalanan at paparating palang na kasalanan, hindi ba ako magiging alipin na mapagpasalamat? So ganun ganun ang mindset ng Muslim. Kumbaga, si Allah nanunumbat at tayo naman, tumatanggap naman tayo rin ng utang na loob, lalong-lalo na kay Allah. So si Allah nanunumbat dito, tayo naman syempre magpapakumbaba. May karapatan si Allah dun May karapatan si Allah. Nakwento ko na sa inyo dati, may brother nag-PM sa akin nagtatanong, hindi ba sa aya na to nanunumbat si Allah? Sabi ko, oo, nanunumbat yun si Allah. Karapatan niya yun Karapatan niya yun. Maraming mga karapatan si Allah na hindi karapat dapat sa tao. Pagmamalaki. Kung may karapatan si Allah na magmalaki, magyabang. Magyabang. Kasi may karapatan siya magyabang. Siya ang pinakamakapangyarihan Kaya nga, pag ginunaw niya ang mundo, ginunaw niya yung mga nilikha, tatanungin ni Allah, ay namulukul ard, nasa na yung mga mayayabang na mga hari, mga naghahari-harian sa lupa. Kasi siya lang ang may karapatan na maghari at magyabang. Tayo, hindi pwede. Kaya nga, ang relasyon natin kay Allah ay ang pagiging abd, ang pagiging alipin. At ang damdamin natin palagi tungo kay Allah ay ang takwa, yung takot palagi. Kumbaga yung pangingilag na ma-offend natin si Allah o yung magagalit siya sa atin o makakagawa tayo ng bagay na hindi niya gusto. Na dahil doon gusto natin na matutuwa siya sa atin kaya gumagawa tayo palagi ng tama. So yun ang kahulugan ng takwa. So ganun ang relasyon ng tao kay Allah, alhamdulillah. So napakaganda nung yung dalawang aya na ito. Umpisa pa lang nung tafsir ng sura na ito, mashallah, marami na tayong napupulot na aral. Ito yung napakaganda kapag yung mga aya sa Quran ay pinagmumuni-munihan ng Muslim. Yung kumukuha siya mula rito ng aral. Hindi yung basa lang siya ng basa o kinakabisado niya ng kinakabisado tapos hindi naman niya naiintindihan. So mainam yung ganitong mga dahan-dahan lang din na pag-aaral. May narinig ako lecture minsan ni Sheikh Uthman al-Khamis. Si Aisha radiyallahu anha, narinig daw siya ng isang sahaba. Nagsasala ng salatud duha. At ang salatud duha, hindi ito katulad ng qiyamul layl na muakkada. Pero ang naintindihan ng mga scholar sa salatud duha, kapag hindi ka nakapag-qiyamul layl, bayaran mo ito sa pamagitan ng salatud duha. So narinig niya raw si Aisha radiyallahu anha. Kalimutan ko yung aya Yung aya daw na yun na nire-recite ni Aisha radiyallahu anha. Paano naman narinig nung kumbaga napadaan siya doon sa bahay ni Aisha tapos narinig niya na nire-recite niya itong aya. Kung daw nagkakamali, patay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na ito. Napadaan siya doon sa may pinto ni Aisha, narinig niya lang na nagre-recite. Hindi naman siguro sinasadya ni Aisha na marinig siya nung kapitbahay niya o nung dumadaan. Basta meron daw aya, paulit-ulit na nire-recite ni Aisha radiyallahu anha sa salah. Kasi naunawaan niya na yung ginagawa ni Aisha ay salah, hindi lang siya nagbabasa ng Quran. Kumbaga, paulit-ulit. Kumbaga, ito ay kanyang ini-internalize at nagmumuni-muni siya sa mga aya na yun. Anyway, pag paalala ko, babanggit ko ulit sa inyo inshallah kung ano yung aya na yun, bakit niya inulit-ulit. So ito yung kahulugan nga ng pangalawang aya. Wawada'na anka wizrak. At yung pangatlong aya, alladhi ankada dhahrak, na siyang nagpapabigat sa iyong likuran. So inalis na ni Allah ang pasanin na nagpapabigat sa likuran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong dalawang aya na ito, pag nire-recite ko sa sala, pinagdurugtong ko. Actually, pwede naman. Pwede.
Kasi madalas, pag may mga sura na may mga aya na pinagdudurugtong-dugtong ko eh. Bawa sura 13, Wattini, Wazzaituni, Waturi Sinina. Tapos ito, pinagdudugtong ko itong dalawa. Pwede naman. Ang sunnah, kasi kumbaga walang tashri' dito na dapat iwahiwalay mong i-recite, lalo na sa sala. Pero sa Fatiha, ang meron talagang pagsasabatas na i-recite mo siya ng iwahiwalay sa sala. Lalong-lalo na kung nag-iimam ka. Ang bawat aya, i-recite mo ng hiwa-hiwalay. Pero syempre, yung panghuling aya, yung Siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, isang aya lang yun. Kaya dire-diretso ko na yun. Pero yung ibang imam, pinuputol nila sa Siratal ladina an'amta alaihim. Ngayon, inakala tuloy ibang tao, magkahiwalay na aya yun. Pero magkarugtong yun, kaya mas mainam na idiretso. Pero dito, binabasa ko siya ng magkarugtong. Parang kanina sa Maghrib, na wawada'na anka wizraka alladhi ankada dhahrak. Pwede naman, walang problema kung sa ibang sura. Sa Fatiha, merong pagsasabatas. Na yung inqad dito, inqad, alif, nun, kaf, dod, ang kahulugan nito, al-inqadu as-sawt. Kahulugan nito yung tunog. Waqala ghayra wahidin min as-salaf fi qawlihi alladhi ankada dhahrak ay athqala hamlahu. So yung literal daw na kahulugan ng inqad ay tunog. Pero ang mga sahaba naunawaan nila ang ankada dhahrak bilang nagpapabigat sa likod, hindi nagpapatunog sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mahalaga pag-aralan yung tafsir. Kahit Arabo ka, may Arabo, babasahin niya to. Alladhi ankada dhahrak. So maaring maunawaan niya ito, yung pasanin na nagpapatunog sa likod mo. Pwede nga naman, kung mamimiloso po tayo. Pero hindi na tayo magpapalalim dito. Basang pagkakaintindi dito ng mga scholar ay pasanin na nagpapabigat sa likuran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung literal natutunog yung likod dahil sa pasanin, pwede naman, di ba? Tutunog-tunog yung mga buto mo, sobrang bigat ng pasanin, so maaari. Pero naintindihan ito ng mga sahaba na nagpapabigat, yung ankada. Sumunod na aya, warafa'na laka dhikrak, at iniangat namin para sa iyo ang iyong dhikr, ang iyong reputasyon. Kumbaga, iniangat ni Allah ang reputasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mataas na antas ng karangalan. Katulad ng sinabi ni Allah, innaka ala khuluqin adhim, tunay na ikaw ay nasa mataas na antas ng mabuting asal. So sinabi ni Mujahid bin Jabbar rahimahullah, la udkaru illa dhukirta ma'i. So ito rin yung kahulugan. Majhul. Hindi ako binabanggit, sabi ni Mujahid bin Jabbar, ng kahulugan nito, hindi ako binabanggit, kumbaga si Allah, hindi binabanggit si Allah, liban na lamang na binabanggit din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayun na nga yung pinakamataas na paraan ng pagkakabanggit sa sinuman, na binabanggit siya kasama ni Allah. Siyempre, yung pinakamataas na antas ng pagkakabanggit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyempre, yung shahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So ito ay iniulat ni Imam At-Tabari doon din sa kanyang tafsir. Ito yung tinutukoy na warafa'na laka dhikrak. Iniangat namin para sa iyo ang iyong reputasyon. Ito na yung pinakamatinding reputasyon. Na ikaw ay, kumbaga, kalahati ng shahadatain. Na hindi sapat na yung tao naniniwala sa la ilaha illallah, dapat naniniwala din siya sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa iyong pagiging sugo at propeta. So iniulat din naman ni Qatada, rafa'allahu dhikrahu fid dunya wal akhirah, falaysa khatibun wala mutashahhid wala sahibi salatin illa yudadi biha
ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. So yung sinabi ni Qatada, halos pareho din ng sinabi ni Mujahid. Ang pinakamataas na antas ng, o kumbaga yung sukatan ng pagiging mataas ng antas ng karangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung binabanggit ang pangalan niya kasama ng pangalan ni Allah sa shahada. Pero may karagdagan siya sinabi rito, na inangat ni Allah ang reputasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dunya at sa kabilang buhay, na walang sino mang nagkukhutbah, walang sino mang nagsasambit ng shahada, at walang sino mang nagsasala, liban na lamang na sinasambit niya, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. So palagi nababanggit ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, kung sa buong mundo, kasi di ba iba-iba yung oras ng sala, umiikot ang mundo, so technically sa bawat segundo, bawat minuto, merong tao na nagsasabi na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nagbabanggit ng pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually, sa mga tao nga, ang Muhammad ang pinaka common na pangalan sa lahat. Lalo na sa mga mga Pakistani, Indiano, Indonesian, lahat na lang sila Muhammad yung pangalan eh. Dinudugtungan na lang ng pangalawang pangalan. Bawa, Muhammad Ismail, Muhammad Hasan, Muhammad Khalid, Muhammad Isa, Muhammad Rashid. Pero lahat yung sila Muhammad. Kaya pag tatawagin mo sila para di sila malilito, yung pangalawang pangalan mo na lang nila yung itatawag mo, hindi mo na sasabihin Muhammad. Kasi lahat yung sila lilingon. Kaya sa Saudi rin, kapag hindi mo kilala yung tao, hindi mo tatawagin mo, Ya Muhammad, o kaya Ya Abdullah. Yung sasabihin mo sa kanila. Bawa sa sa Hajj, saka sa Umrah, pagka may lalaki tatawagin ng pulis, tatawagin niya lang yung Ya Muhammad, tatawagin niya yun sa pangalang Muhammad. Hindi naman Muhammad yung pangalan niya, pero maintindihan na natin na yung lalaki yung tinatawag niya. So ganun kataas ang karangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit ano pang paninira sa kanya ng kuffar. Yung mga kuffar, grabe. Grabe yung yung paninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung makikita niyo yung mga dinodrawing sa kanya doon sa sa Charlie Hebdo. Yung sa France, yung merong naghuramentado, pinagpapatay sila lahat doon, yung mga cartoonist. Matindi talaga yung kanilang yung ginawang paglapastangan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero walang pinsala yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin dapat tularan yung mga ganong tao. Yung mga namiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi natin sila kailangan patayin. Si Allah mismo ang magtatanggol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam unang-una. At pangalawa, walang pagsasabatas. Nagagawin natin yung ginawa ng mga terorista na pagpatay sa mga lumalapastangan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung panahon niya, nung buhay pa siya, nag-utos siya ng assassination, di ba? Laban sa mga naninira sa kanya. Pero ngayon wala naman siya, wala rin namang khalifa, hindi pwede na ilalagay natin ng batas sa sarili nating kamay. At yung warafa'na laka dhikrak, yung dalawang huling aya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ay, hindi pa pala, huling pang-apat na aya, huling dalawa dito. So yung mga aya kasi rito, magkakaugnay eh. Yung mga aya. So yung unang tatlo magkakaugnay, tapos yung pang-apat, tapos yung pang-lima, pang-anim magkaugnay, tapos 7, 8 magkaugnay. Ibig sabihin kung babasahin mo siyang isang aya lang, pagdurugtungin, parang isang aya lang pagdurugtungin mo, pwedeng mangyari. So fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tunay na kasama ng paghihirap ang ginhawa. Tunay na kasama ng paghihirap ang ginhawa. 2 beses na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 beses sinabi ni Allah na ang paghihirap ay may kasamang ginhawa. Na dito, akbara ta'ala anna ma'al usri yujadul yusr thumma akkada hada al-khabar. Na kapag nakaranas daw ang tao ng paghihirap, kasama rin ang ginhawa, insyaallah. Pero may iba pang tafsir, hindi na nabanggit dito, pero narinig ko lang sa lecture. Kung titingnan natin dito,
ang usur, ma'al usri, ma'rifa, may alif lam. Di ba? Inna ma'al usri yusra, kahit doon sa sumunod na aya, ma'al usri yusra. Ang usur ay ma'rifa at ang yusur ay nakira. Yung usur, ma'rifa, definite, at kadalasan sa Arabic kapag definite, isa lang ang tinutukoy. Kapag tinanong ka, aynal ustad, nasaan ang ustad? Alam mo kung sino, nagkakaintindihan kayo sino pinag-uusapan nyo. Aynal imam, nasaan ang imam? Pero pag sinabi, ayna ustadun, nasaan yung ustad? Hindi mo alam kung sino yun, pwedeng kahit sino. So sinasabi ng mga scholar, technically sa dalawang aya na ito, sa isang paghihirap, ang katapat nito ay dalawang ginhawa, insyaallah. Sa isang paghihirap, ang katumbas nito ay dalawang ginhawa, insyaallah. Na yun nga, maaaring ito ay ginhawa dito sa mundo na oo, maaaring mabigat yung pinagdaraanan mo, pero sa totoo lang, maaaring yung paghihirap na tinitiis mo ay mas madali kung ihahambing doon sa iba pang paghihirap na maaaring pagdaraanan mo kung halimbawang sumusuway ka kay Allah o kung halimbawang hindi ka Muslim. At iba pa. At syempre, yung doble na ginhawa, yun naman yung matatagpuan. Hindi naman yung matatagpuan ng tao sa kabilang buhay kapag tinanggap na niya ang gantimpala ng pagtitiis na ito, insyaallah. So dobleng ginhawa para sa nag-iisang paghihirap. So yung huling dalawang aya, insyaallah, al-amru bid-dhikri and al-farag. Ang utos ni Allah na alalahanin natin siya kapag tayo ay may bakanting oras. Faida faragta fansab wa ila rabbika fargab. Kapag ikaw ay nabakante o kapag ikaw ay natapos, sa anumang gawain, may kinalaman man sa dunya o pagsamba, fansab, ibig sabihin ng fansab, gugulin mo ang iyong oras sa pagsamba rin kay Allah. Natapos ka na sumamba ka uli. Natapos tayo magsala, anong ginagawa pagkatapos ng sala? Dikir. O magbasa ng Quran. O natapos tayo magtrabaho, kaya magpasalamat kay Allah. Alhamdulillah, natapos yung trabaho. At iba pa. Wa ila rabbika fargab, at tungo kay Allah, ikaw ay maghangad. Hangarin mo ang kung ano ang tangan ni Allah. Kumbaga, o kaya kay Allah tayo maghahangad ng kabutihan. Hindi sa sarili nating yaman, hindi sa sarili nating kagwapuhan, kumbaga, kay Allah tayo nananalig, insyaallah. Ay idha faragta min umurid dunya wa ashgalaha wa ashgaliha wa qutiat alaikaha fansab ilal ibadati wa kum ilayha nashitan. Na kapag natapos ka na sa anumang trabaho na may kinalaman sa mundo, halimbawa trabaho o negosyo, at anumang may kinalaman dito, o kumbaga na-accomplish mo na nga ito o natapos na yung oras ng trabaho, so gawin mo naman ang mga gawaing pagsamba at gawin mo ito ng may sipag. Gawin mo ito ng may sipag. Farigul bal wa akhlasa li rabbika an-niyya wa akhlis li rabbika an-niyya war ragba. So gawin mo ito ng masipag at gawin mo ito ng may ikhlas sa pagsisikap at sa pagiging masigla. Kasi tao baligtad na eh. Kapag galing sa eskwelahan, wala na, lulugo-lugo na, tulog na. Sa lecture, tulog. Sa sala, inaantok. Pero sa eskwelahan, may honor pa. Hindi ko tinutukoy ko rito. Sabihin mo, tinitira na naman ako tarantadong. May taong ganun eh. Yung pag sa dunya, sa eskwelahan, nagkaka-honor pa. Pero pag-aaral na sa halimbawa, di ba may mga nagmamadrasa din, wala na, lulugo-lugo na. Active lang sa eskwelahan o sa trabaho, galing, employee of the month pa. Pero sa sala, wala, laging huli. So dapat yung tao, kung ano yung sipag niya sa dunya, yun din yung sipag niya. Mas matindi pa. Mas masipag pa siya para sa kabilang buhay, inshallah. Wa min hadal kabil, qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadith, al-muttafaqu ala sihatihi, na mula rito, may kinalaman dito yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
La salata bihadaratit ta'am, wala huwa yudafi'uhu al-akhbatan. So wala raw sala para sa sino mang naihanda na ang kanyang pagkain at wala ring sala para sa sino man na pinipigil siya ng kagustuhan niya na umihi o dumumi. Ang ibig sabihin dito, unahin mo muna yun. Kasi kapag nagsala ka na naiihi ka o nadudumi ka, natatai ka, di yun na iniisip mo, hindi ka makapag-concentrate ng maayos. Wala na yung tumanina. Ganun din yung pagkain. Ngayon gutom ka na, tapos nagikama, pumunta ka pa sa masjid, gutom ka na, inisip mo yung pagkain din. Okay? So yung lilinawin ko lang dito walang tanong tungkol doon sa pagpipigil ng pag-ihi tsaka pagdumi. Bawal talaga yun. Dapat unahin mo yun bago ka sala. Di baling maliit ka sa jamaa. Unahin mo yun. Pero yung pagkain, depende. Diba, yung asawa mo, nahanda na yung pagkain, hindi ka naman gutom. Di unahin mo yung sala. Pumunta ka na ng masjid, inshallah. Pero gutom na gutom ka talaga, yun, unahin mo yung pagkain, inshallah. Natalakay na natin to, di ba? Pinaliwanag, hindi ko maalala kung sa sala yata, sa fiqh, natalakay na natin ito. Nilinaw ko lang kasi baka yung kambal, sasadyain niya magluto lang pag mag-iikama na. So, ang tinutukoy dito yung paggutom na gutom ka talaga. Kasi maiiba yung yung intention mo. Mababaling sa iba yung pag-iisip mo at wala nang tumaanina. Nagayon din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapusin lang natin ito inshallah. Wa idha uqimatis salatu wa hadara al-asya'u fabda'u bil asya. Kapag nagsimula na yung sala pero nandiyan na yung pagkain, kumain ka muna. Yung kanina iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim at ito iniulat ni Imam al-Bukhari. So tungkol dito sa aya na ito, sinabi ni Mujahid, idha faragta min amri dunya fakumta ila salati fansab li rabbika. Kapag natapos ka na sa mga gawain mo sa mundo, trabaho, negosyo, halimbawa, tumayo ka sa sala at ikaw ay maging taimtim sa iyong pagdarasal sa iyong Panginoon. Gawin mo maayos yung sala mo. Di nasa sala ka na, yung iniisip mo pa rin yung negosyo mo, yung trabaho mo. So tutuloy natin ito inshallah doon naman sa Surah Ad-Duha next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.